Isang magandang Huwebes ng hapon po sa inyong lahat. Stick around until 3 p.m. as we bring you the latest stories of the day. I'm Denise Tan. And I am Lourdes Vera. Dito po, welcome ang lahat. Come with your stories, your comments, your insights. This is Afternoon Delight. Okay, today is Thursday, February 20, at ang ating chosen delight of the day ay fresh salad and orange juice. So bakit nga ba hindi po kami nagbabagong buhay dito kung hindi nakikisabay lang tayo, no? Dahil apparently, ang dalawang ito po, yung salad at orange juice, ay ang madalas na kinakain ni Pope Francis. Pero yung OJ nga lang, apparently, ang gusto niya is yung freshly squeezed. Medyo mahirap maghanap ng totoong orange sa Pilipinas. Although, isa sa mga unang matitikmang juice ng bata ka nung lumalaki ka sa Pinas yung 80s, Ano? Sunny Orange. Ito ba yung parang nasa bote? Parang nasa bote. Oo. Parang bote ng gamot I o think. bote ng panlinis. Basta parang bote. Sunny Orange. Parang inabutan ko pa ata. So, ng concentrate yun eh. Ang sarap niya tingnan, tapos kailangan mo siyang haluan ng tubig. Lasang gamot. Lasang Pero gamot. masarap. So, para sa maraming henerasyon ng Pinoy, yun ang ideya namin ng orange juice. Ako kasi ang ideya ko ng orange juice nung bata ko yung distro na, yung mga Tetra Pak. Nga Yung Sunkist ba yan? Sunkist? Zesto. 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 Ikaw ba'y nabiktima na ng Zesto Gang? Ano yun? Hindi mo alam yung Zesto Gang? Hindi. Ano yun? Okay, may mga to-do list ito. Okay, na-check na natin yung Angel's Burger. Ano yun? Hindi ka Pinoy kung hindi ka nabibiktima ng Zesto Gang. Ano nga yun? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Sige. Baka Sa- mamaya. Sige. Scam yan, pero ang ending nito, mapapabili ka ng, magkano ba Zesto doon sa piraso? Ay, hindi ko alam. Hindi ko maalala. Parang 4 times the price. Oh, okay. Oo, kasi hindi ka nakikinig ng maayos. Sa loob ng bus, kaya na-dengue ka. Akala mo, yung modus nila, akala mo, siya yung conductor ng bus. Yun pala, biglang aabot ng ka ng zesto na overpriced. Ilan? Dalawa? Ganun. Akala mo, nagbabayad ka para sa pamasahe ng bus. Yun pala, biktima ka na ng zesto. Nabenta ka ng overpriced zesto. Oo, tapos wala ka na magawa kasi na-puncture na yung pack. O, pag pumalag ka naman, feeling ko, kakonsaba niya yung conductor. So, binayaran ko na lang yung overpriced zesto. Nadali ka na doon. Ako ba? Hindi. Yung nasa likod ko. Okay. Alright. Uy, pero myth yung o baka ngayon na lang yan. Ang ano? Si Pope Francis bilang Argentinian ay pretty much omnivore siya. Lahat daw sineserve sa kanya, kinakain niya. Pero ayon sa soon-to-be na-publish niya yung Vatican Cookbook, no? Ang paborito raw ni Pope Francis ay empanadas, Okay. steaks, dahil Argentinian siya, at dulce de leche for dessert. Okay. Meron kasi sinabi naman dito, he's fond of membrillo, which is a gelatinous pasta made from quince. From? Quince? It's like I looked it up hindi ko alam actually. Ano siya? Tama ba itong sinasabi ko? Ayan. Pero I looked it up, mukha po siyang lemon, na mukhang pear, na, yun ba? Tama ba yung sinabi ko? Tapos, obsessed din daw siya sa pizza. So, bagay na totoo bagay ba? yung workplace niya. Oo. Anyway, hindi natin alam ngayon. Sabi naman daw, medyo okay ng lagay ng Santo Papa. Nagkaroon daw siya ng medyo payapang tulog kagabi. Yes. At nagkaroon daw ng maayos sa breakfast. And started doing a little bit of work. No? Ilan taon na Pope Francis? 88. 88. Tandaan natin si Pope, si Ratzinger, si Pope Benedict. Siya ay, sabihin natin, yung mga quota age na to, anong tinatawag, natuldo ka ng buhay na at age 95. Lung complications din. At talagang kalaban ng mga nasa ganong edad. Pag may edad talaga, usually it's pneumonia na medyo nagpapahirap sa kanilang sitwasyon. But speaking of the Pope, he is actually our topic on our first social media story. This one is on Reuters, where they said there was a health update from the Vatican that says there's a slight improvement in the pontiff as he battles double pneumonia. So here's what we know. Pope Francis daw is breathing on his own. He's resting well, katulad na nabanggit mo kanina. But
again, rumor mill still churning about the real status of his health since details are coming, paano sundot-sundot lang, pakonti-konti lang from Gemelli in Rome, kung saan nga nakakonfine itong si Pope Francis. And as is Vatican tradition, information about popes or the Pope are usually tightly held. Hindi basta-basta rin release lahat. But whatever the real health status of the Pope is, the Catholic community around the world is praying for him. Dito nga po sa Pilipinas, si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula has appealed and actually sinabi na po na bukas daw there will be a holy hour for the healing of Pope Francis. So bukas po yan, February 21 at 5 to 6 p.m. Saan daw gaganapin yan? Release na ba kung saan? Pero parang yun yung nakasulat kanina. Parang sabay-sabay na Manila kaya, Cathedral. Manila Oo, Cathedral. Manila Cathedral. Kahapon kasi, noong una kasi sinabi lang parang appealing pa lang, pero ngayon may nakaset na. So 5 to 6 p.m. po, again, sa Manila Cathedral, holy hour for the healing of Pope Francis. Ayan, sana naman gumaling na Santo Papa kasi para sa mga may progressive na views sa Katolisismo, abay, ito talaga yung champion nila, no? Yun nga lang ang sinasabi nila, medyo pag bumalik daw sa medyo conservative na pananaw ulit ang susunod o papalit ni Santo Papa, mag-iiba-iba na yung values na sa mundo ngayon, na sinasabi nila may mga progressive na mag-isip. Baka yung mga tanggap ngayon ay muling baka mabawi, no? Yung mga things that are frowned upon, no? Noon na dahil kay Pope Francis, no? Pagtanggap niya sa mga hindi kadalasan na sinasama sa diskusyon ng Katolisismo, ng relihiyon, ay sinasama all-inclusive halos. At bihira yung ganyan sana, no? Sana kasing progressive niya rin yung, pero hindi, batang-bata pa si Pope Francis. 88 by Juan Ponce Edrile standards. Alalahanin natin, no, yesterday we saw a rainbow daw dun sa nilabas ng hospital. So, hopefully that is a good sign. At ngayon nga yung update is he is may improvement daw. He's feeling better. So, let's see. Sana po magtuloy-tuloy ito para sa ating Santo Papa. Oo, ibig sabihin, may plano pa talaga. Okay, now we move on to our next story on social media. This one on the Philippine Star via Life. The headline reads, airfares to get pricier as fuel surcharge increases in March. May mamahal pa ba? Apparently, meron pa ulit, ano? Oo. Pataas na lang talaga ng pataas. Okay, ano ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga ticket? Ano nga ba? Sir, usually it's the gas or it's the fuel. Pero So, this time, magkakaroon ng 151 pesos charge for domestic flights. yes. 542. Grabe, ang taas naman yan, no? 151 to 542 ha, domestic pa lang yun. My God! Yung international, ito, get this, from 498 pesos, pwede daw umangat, ang pwedeng iangat ay from 498 pesos up to 3,703 pesos. Grabe naman. Ito na ba yung dollar ngayon? Mataas na ng dollar, masakit na talaga. 58? Oo, iniipon ko nga yung... Wow, Oo. Naalala ko noon yung umabot nga lang 56, parang magrarayot na yung buong bansa. Pero nga 58, oh. Grabe. Kumano na lang. Nag-ano pa yan? Pumapalo pa yan ng 59 halos eh. Or hindi ko nga maalala ko, nabuta ko na yung 59 eh. Hindi natin, ah. So, yung dating charge na 151 pesos for domestic flights, 542 na. Ay, 5 tama. Tapos yung 498 will also hike to 3,703. Thank you for the clarification. Hindi na lang ginawang 4,000. Nakakahiya. Huwag naman ganon. Baka naman lugi pa sila niyan. Oo. Nakakahiya naman. Huwag naman mas mataas Parang pa ayaw lalo nila yun. magpabiyahe, ano? May mga levels kasi. So, yan yun po. yung level 5. Ito yung level 4. Anyway, kung anong level naman yan, Mataas pa rin. kaming mga uring manggagawa. Oh. Ngayon ay mas pipiliin na lang. No, sumakay sa barko. Again, fuel talaga yung may surcharge. At sa Kalabaw. Sa gabing Kalabaw. Mabuti pa yung mga katulad ninyo yung nakakabiyahe sa iba-ibang bahagi ng daigdig. Ako, advance booking yan pag usually, no? Ako, ganun ginagawa ko para Narinig talaga. yung word na booking, iba talaga Iba naalala ko. nadidinig mo. Dahil kay Tin kasi yan. Ay, ganon? Oo. Pero I guess yun na lang din ang isa sa mga pwedeng gawin ng ating mga kapatid, mga nanonood na
mag-advance booking talaga, maghanap ng pinakamura at iplano opo. lahat in advance para makapagtabi-tabi din. At alam mo matagal ko ng pangarap, Oo. yung maka-attend ito mga travel fair. Ay, super sulit siya. Nakapunta ka Well, pa? okay. At least the last time I went, that was pre-pandemic. Nakakuha kami ng parents ko noon, Japan. Parang nasa 8 ata. Mura naman. Balik ka na. Wow, Oo, balik ka na yun. Mura yun. If I'm not mistaken, text mo ako ngayon Mas pag mahal mali pa ako. minsan yung mga ticket pa Davao or Palawan. Palawan, parang Hong Pero Kong again, na. pre-pandemic yun. But I guess kung kaya mong tiyagain, suyurin yung mga travel fairs, may makikita Oo. kang mura. Kasi minsan tumitingin ka sa app, minsan wala na mga flights kasi yung iba ron may mga bumili na. Either mga travel agencies or kung sino man na in turn ay binibenta nila or ginagamit nila para sa motions, etc. Hindi, tsaka hindi ba kapag sa cellphone ka tumingin, hindi ba mababago yung, kunyari, yung mga algorithm, Nagpa-fluctuate siya. di ba? Oo. Depende sa nagbabago talaga siya. Oo. So, siguro okay din na kung may time sila pumunta sa mga fairs or siguro diretso dun sa mga offices mismo or agencies. Check lang nila lahat ng options ngayon, lalo na pataas ng pataas ang presyo. Kung saan may mga travel fairs yun ang puntahan ninyo kasi kumbaga parang parang buffet ng mga offers na talaga mas mabababa at kadalasan ay Tsaka baka may package. Mas Baka ganun, no? may hotel, di ba? minsan nakakainis lang sa package. Pangit ng schedule. Hindi lang yun. Ah. Minsan, scam siya kasi dadaling ka kunyari sa lugar na yun pero ang gagawin, Bibentahan ka. may factory ng t-shirt, doon kayo magtatagal or may nagbebenta ng alahas. Oo. Kalahati ng araw nyo, nandun lang. So mapapabili ka na, may engganyo Tapos ka. habang kayo nung kasama mo, sigaw, minumura-mura nyo and under your breath, narinig naman, yung guide ninyo, nakakaintindi pala na Tagalog. Ayun. Okay. Basta plan ahead, plan accordingly kung kayo po ay may balak ba magbiyahe. Okay, pero ito po, hindi nyo kailangan magbiyahe dito because on Taste Atlas, the 50 best egg dishes around the world ay inilabas na nila. And our very own tortang talong ranked number 2. So pwede nyo yung gawin in the comfort of your own home. Ano ba yan? Oo, bakit? Voting system na nga lang na number 1 ng mga Pinoy, number 2 pa lang tayo. Hey. Number 2 lang tayo, tortang talong. And Ajitsuke Tamago. Ano ba, Tita D, ang Ajitsuke Tamago? Hindi ko nga alam, search ko nga. Alam ko lang yung tamago, egg obviously because Yeah. egg dishes nga to. Or baka yung alam nating tamago ay yung parang... Sa ramen lang. Ay, ano ba? Anong tamago? Pwede rin tamago kasi yung... Ay, tama! Ajitsuki Tamago is ramen eggs. Hindi siya dish ba yun? Ayun, nakasulat Pwede mo ba siyang kainin by itself? Marinated soft-boiled eggs for ramen. Yun ang nakasulat. Meron naman ng tamago, yung parang siyang omelette na very fluffy yung may tawag sila rin. Okonomiyaki? Parang Sorry, pero yung the whole dish omelette itself. lang talaga siya. Pero Ah. ang Atsuke Tamago ba ay dish in itself? Hindi eh. Parang wala siyang silbi kung wala siya sa ramen. Well, it depends. Paano ba dinedefine yun? Paano kung yun lang ang kainin nila mismo? Orderin nila. Side dish. Or component siya, pero hindi siya dish. Ang tortang talong ay dish talaga siya. Oo. At pwede mo ulamin. Okay, tingnan natin sa ibang mga bansa. Okay. May Okay, eggs Benedict sa USA. Chawan mushi, yan. Shakshuka. Kailan ko lang na-appreciate yan. Talaga gusto ka rin yan. Nung naubusan ako ng pagkain sa isang buffet, breakfast buffet sa isang hotel. abroad, Dumutinira. Parang okay pala siya. Hindi lang kasi appetizing yung itsura. Shakshuka, Ang chawan. dami ko kung hindi pa alam eh. Ito, Greek ba? And the Turkish to is panakli, yung murta. Ano kaya yan? Ito, Greek. Strapatsada. Bakit tatlo at ika-apat na pwesto ay Greek dishes? Oo nga eh. Ang dami ng view. Pero, okay, ano ang... Ultimate? Feeling ko na mas number 1 dapat ang tortang talong. Talaga? Oo. Ikaw ba, ano ang gusto mo sa tortang talong? What do you mean? I mean, how do you like it? How do you want it done? Crispy ba yung crust? Fluffy yung niya? O ano? Hindi ako masyadong particular sa tortang talong ko. I just really enjoy it with, basta gusto ko lang siya ulamin. Gusto ko kasi parang yung ihaw na flavor eh.
kailangan pala ihawin mo na yun. Oo, yung ihaw na flavor yung gusto ko. Iihawin mo siya hanggang maging crisp yung labas, pero tatanggalin mo rin yung balat. Oo. Pero hindi mo makukuha yun sa anumang method. Kasi yung amoy ng pagkaka-grill sa kanya, Dapat apoy talaga. yun yung nagbibigay sa kanya talaga ng ano eh. Tapos ako naman, marami kasing variations ng tortang talong. Yung iba nilalagyan nila ng ground meat. Parang ano, okay. Pero sa akin, okay na yung Yung talong talong, lang. oo. Nakakagulo lang yung mga meat na ganyan. At gumagawa ako ng sarili kong sauce. What sauce? Kasi normally ketchup hinahalo dyan. Oo, anong sauce sa'yo? Mayonnaise Okay. na may konting bagoong. At kakaunting parang Bagoong? chili oil. Yes, I swear. Totoo ba? Konti lang, konti. Hindi ka kaya magdala bukas. Tapos Gawin mo na lang. tortang talong ng ano. Hindi. Alam mo naman dito kung ano pinag-uusapan, yun ang mangyayari bukas. Tas tortang talong yung ano, yung delight natin. Pustahan tayo. Ano? Tortang talong bukas o hindi? Impossible. So again, number 2 po ang tortang talong sa 50 best egg dishes in the world. Ano pa bang merong egg dish ang Pilipinas? Maliban sa tortang talong. Ano ba? Tortang giniling. Torta lahat, ano? Lahat pwede mo tortahin eh. Ako kasi biased ako when it comes to eggs. Gusto ko lang siya nung ano eh, yung sunny side up. Yun lang ang, kahit araw-araw yun, yung kakainin ko. Sunny side. Gusto ko yung malasado. So I'd eat that with rice, with toast. Marunong ka naman magluto ng itlog siguro? Oo naman. Kala mo maka-oo naman eh. O sige, paano makagagawa ng malasadong egg? What do you mean? You just let it, you just fry it and then you don't fry it all the way. Para hindi magluto Feeling yung ko gitna. marami kang mantika nilalagay. Kaya, Hindi ako nagmamantika sa egg. anong ginagamit mo? Air fryer? Non-stick. Yung tortang talong, masarap. Ano yung masarap naman nakapartner ng tortang talong? Kanin. Coke. Given na yan. Maraming ano ba? Ano? Hindi, Liempo. Kahit anong baboy. pwede. Tama. Oo. Or Grilled. lechon kawali. Basta grilled yan, ano? Oo. Kahit anong karne, I Oo nga, guess. no? Makapag-tortang Ay, itlog talong na naman. maalat daw. May nagsasalita dito sa ano. Si Direk yan, ano? Oo. Iba pang lasa ni Direk. Hindi ka namang mga sinasabi. Pero hindi bang weird doon? May itlog, May itlog- itlog na yung tortang talong. May itlog pa. At so, okay, si Ate Jan daw yon. Okay. So, tama ba ang gusto nyo, Ate Jan, ay itlog na maalat with with tortang Tortang talong with itlog na maalat? Ay, parang pwede. Bakit? Tapos meron kang kamatis, sibuyas na Tapos may Itlog. suka. Ay, ang sarap. Perfect daw, perfect. Puro itlogan na lang yan. Itlog times itlog? Oh, Itlog. oh. Mhm. Tapos may, Alam mo, nakagawa na ako dati ng tamago eh. ah. May method siya. Huwag ka daw mambabasag ng trip. Hindi eh. Magkakasakit sa bato yung mga tao sa mga pinopromote ninyo eh. At may cholesterol yun kahit papaano ha. Mhm. Yan. Anyway, an egg a day is okay, sabi ng mga doktor. Well, everything naman, basta in moderation. Basta. Oo. Kung ano mangyari bukas, it will be exciting. Exciting. Get it? Oh, Exciting. okay, now on to another story. The number of tourists visiting the Boracay Island has dropped. A mobile journalist, Merrimon Reyes, tells us why. Taong 2018, sinara ang Boracay at isinailalim sa isang rehabilitation program. 6 months later, napaganda nga ang isla na pag-aayos at paglilinis nito. Pero kumusta nga ba ang Boracay 7 years later? Malinis at maaliwalas na shore at tree line, sariwang hangin at payapang beach life. Hindi maikakaila na paradise on earth talaga ang isla ng Boracay. Pero maganda man sa paningin ang mga pagbabago matapos ang rehabilitasyon, hati ang opinyon ng mga lokal at merchants pagdating sa tourist reception. Bumaba na raw kasi ang mga local at foreign tourists. Ay, marami dati kumpara sa ngayon. Oh, yun yung yung mahirap na dito. Siyempre, yung Palawan kasi mura. Saka yung Bohol, di ba? So dito kasi mahal. So dito naman kasi kaya mahal, siyempre, tinatawag siyempre yung island natin is sikat. Natural lang yun kasi alam niyo naman yung Boracay maganda eh. Mas maganda yung level up. Mahal din daw ang renta ng mga stall at wala na ang ingay ng nightlife. Kaya ang ibang business owners nagsilipatan na. It's very boring. Unlike before, the only one missing in Boracay right now is the nightlife. Ang dilim sobra. Asa na daw yung upo sila sa beach bed.
kakain sila under the trees, manonood sila ng fire dancing. We cannot offer that anymore. Nagigpit yung DNR. Sumobra sa rules and regulation, ang hirap mag-compete. Ayon sa Malay Municipal Tourism Office, higit 1.7 million ang bilang ng mga turista sa isla noong January to October taong 2024. 7,000 ang ibinaba nito kumpara noong 2023. Sa datos na ito, bumaba rin ang bilang ng international tourists na nasa higit 341,000 kumpara noong 2023 na higit 351,000. Pero para sa ilang mga turistang nakausap natin, It was awesome. I had a good time. The water felt awesome. Again, every time I come, I recommend everybody to go there. It's our first time in here, so it's a good. Sa ngayon kasi parang ang linis naman eh. Not like the naririnig ko, madumi sa Boracay. Kasi yung dati, I've been a lot of islands man sa Philippines, but Boracay is the best. ramdam na raw ng mga lokal sa isla na seasonal na ang pagdayo ng turista. Sa kabila nito, all year round pa rin naman daw ang good service na ibibigay sa mga bibisita. Nariyan pa rin ang water activities tulad ng parasailing, kayaking, photo opportunities sa mga sandcastles, at ngayon ay ang nauusong party boat kung saan marami kang makikilalang bago. Paalala lang nila sa mga dadayo, Dapat lang kung kalat mo, ilinisin mo. Kung may gasolina yan, nako, ibantayan mo yan mabuti. Bawal syempre, magsiswimming ka na lasing, delikado. Kailangan mong i-manage yung expectation nila na yun na yung hindi na pareho dati. hindi natin dapat kinakalimutan na panatilihin ang kalinisan at kagandahan ng ating mga isla. Dahil bukod sa tourist places ang mga ito, tirahan pa rin sila ng ating mga kapatid. Mobile journalist Merrimon Reyes po, natid ang muka ng balita. Teka muna, I take issue. At may problema ba sa pag-swimming ng lasing? Ha? Bakit? Eh, paano Delikado kung kasi. kung sa mababaw ka lang mag-swimming. But you always have to be aware. I guess ano yun, Siyempre kung medyo impaired na yung judgment mo, baka kala mo nasa mababaw ka lang pero pupunta ka na pala sa malalim. Ay, oo nga pala, no? Kung Bigla medyo ako napakalma ka, bigla diba? ako naalala. Kung may pool ang inyong mga hotel, tapos may nagbabantay, kunyari may mga kiddie pool, Oo, isa lang ibig sabihin nun. Ano? Marami ng ihi yung tubig. hindi, baka Hindi ba? pwedeng doon na lang Ah, kung gustong mag-cool off, diba? Doon sa area, saka parang mainit yung water. Lumayo agad kayo, tapos mag-shower na lang kayo. Hindi, baka naman hot spring ang Okay. tubig. Pero kung sa ibang lugar malamig at sa particular na area, ay medyo mainit-init. Malamang ay may ilaw sa ilalim. May Tama ba yun? ilaw. Baka pwede, oo. Baka Mga dilaw, jacuzzi. mga dilaw, ganyan. Oo. Nailaw. Dilaw na ilaw. Baboy mo. Wala. Wala. May lighting yung pool. Ano ba? Di ka pa ba nakita nun? Tapos sa pool na yung kunyari, napunta ka doon sa medyo malalim-lalim. Oo. Eh, nag-struggle ka ng konti sa kain, nakalago ka ng tubig na mainit-init. Oh. Tapos bigla ka na pa-burp. At binabati po natin lahat ng nanonood the Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Gusto ko yung sinabihan mo kanina, ang baboy ko, pero dahil mo sinabi. Okay, nabati natin Nico Cabales and Ralph Domingo. Nanonood daw siya habang nag-shopping sa Cartimar. Naku, sana May mapagdami. Cartimar pa pala. Hindi ko rin alam, pero dati pupunta pa ako Tama doon nga eh. pala. Alam mo, siguro, si Ralph ba yan? Oo. Namimili ng pets yan. Ah. Kasi wala na doon yung mga, mga sapatos, mga PX goods. PX Oo, Goods. dati doon kami nakabili ng imported magazines. Imported magazine, Yeah. sa social nyo naman. Kasi parang mga reading material like Playboy, which we read strictly for the articles, as we used to say in our generation. Strictly for the articles. Ito, si Elmo Cardenas, nanonood daw mula sa Montalban, Rizal. Si Cesar Carino, may binanggit siya. Iba daw ang tawag sa tortang talong sa Ilocos. Ano? Ayun, kung sabihin. Ikaw magsabi. Saan yan? Ayun. Mabilis. Puki-puki. Legit yan ha. Pangalan talaga ng dish. Oo. Para siyang eggplant dish din. Pero ibang-iba Isn't yung it luto. mas, mashed up? Oo, iba yung Diba? luto. Hindi ganyan. Iba-iba eh. Oo. Yung tortang talong, may semi-tuyo na siya eh. Yung puki-puki talaga ay Yung may pang- bagoong siya, Oo. pero para siyang minced. Masarap din yun. Gusto ko din siya. Depende dun sa bagoong na Oo. parang nakahalo. Sa mga yung mga empanada restaurants, pero sila niyan. Yung kasabay ng mga bagnet, Sarap. mga longganisa, Yan, natatakam ako. etc. Pero nasubukan mo na ba yung party boat na yun? Hindi pa. Hindi ako pupunta ng dagat na
Para pumarty. More pumarty. Ang gusto ko yung wala kang kumakausap sa akin. Tapos pwede lang akong kung ako man mag-e-enjoy ng cocktails or mga fresh juice, gusto ko na doon sa isang gilid, tapos pwede ako makatulog in peace. Suplada. Oh, tita. Tita ka ng... Paano pagising mo, wala na yung wallet mo? Eh, syempre, hindi At mo dadalhin cellphone. yung buong wallet mo, no? Tapos yung cellphone mo, hihigaan mo. Ganun yun. Itatago Cellphone mo. higaan mo. Oo, tatago mo sa ilalim ng kumot. Tapos hihigaan mo para hindi exposed. Maganda siguro doon sa party boat. Tapos ang kinakanta doon yung theme song ng Titanic, Pwede, no? My Heart Will Go On. Hindi, I guess yung party boat, masaya yun kung madami talaga kayo. Or At- if willing kang may makilalang bago. At hindi lang yun. Oh. Well, ang party nyo, videoke lang. Di ba? Ay, oh. Tapos kakanta ka ng Through the Fire. Habang lumulubog ang barko. Alright, meantime, Here's Ano another story before we go on a quick break. Northport player Fran Yu has reportedly apologized to the barangay official he assaulted in Manila. That's after a supposed dispute over motorcycle parking. Narito ang report ni News 5 correspondent Ian Suyu. Martes ng tanghali nang magpark ang lalaking nakamotor na yan sa tapat ng barangay hall sa barangay 350 sa Maynila. Dumiretso na agad siya sa isang kainan. Isang lalaking nakadilaw naman ang pumasok sa parehong establishmento. Paglabas ng dalawa, pareho na silang may kasama pang iba. Dito na nagkaroon ng komosyon. Nahulog sa gutter ang nakadilaw. Saka biglang lumapit ang isa pang lalaking naka-blue, nakagawad pala ng barangay. Dito na mas uminit ang diskusyon at nagkasuntukan na nga. Natigil ang tensyon pero dumating ang lalaking nakaputi na tatay daw ng rider at dito na muling nagkasuntukan sa tapat ng barangay. Ang lalaking rider, nakilalang si Northport Batang Pier Guard, Fran Yu. Dito sa bahaging ito, nagpark ng motor ang Northport player na si Fran Yu. Pero ayon sa barangay, ang espasyong ito ay para lamang sa barangay patrol at mga emergency vehicles ng barangay. Kaya nga merong malaking placard na nakalagay dito sa harap mismo na sinasabing no parking. Kwento ng tanod na sumita kay Yu, simula pa lang daw ay pinagtaasan na siya ng boses nang sitahin niya ang PBA player sa pagpark ng motor. Sumagot pa yung isa, hindi nyo ba kilala yung kinakausap nyo? Dahil may kasama po siyang isa eh. Hanggang sa nagkanoan na po, hanggang may nagpakilala na pong kagawad at chairman, hanggang nagkabangayan, hanggang itinuturo sa kanila yung no parking, ayaw pa nilang tanggalin yung motor. Natigil na raw sana ang tensyon pero mainit daw ang entrada ng tatay ni Yu. Yung tatay niya naman, talagang parang galit na rin. Eh wala, silang dalawa nagdiskusyonan dyan sa may labas. Hanggang binura yata ng ginanon niya eh. Yung ganon. Nung tatay ni basketballista. Tinulak niya si yung anak niya eh. Hanggang yung kaya nasuntok si Kagawad Vic eh. Yung nagkasapukan sila. Nagtamo umano ng mga sugat sa mukha ang kagawad na si Vic Ferales. Nagkausap naman daw ang magkabilang panig, ngunit desidido ang kampo ng kagawad na maghain ng kaso kung hindi sila magkakasundo. Ang PBA naman, iniimbestigahan na ang kinasangkutang gulo ni Yu. Titignan ko muna yung video at kakausapin ko si Frankie kung paano na, kung ano talaga nangyari. So, aalamin ko muna. Tumanggi nang magpa-interview si Fran at ang kanyang ama. Tindi nun, ano? Hindi mo ba kilala? Ganun. Alright. Hindi nyo ba siya kilala? Siya si Denise Tan. Ako naman po, siguradong hindi nyo kilala. Lourdes Vera ang pangalan. Time out muna kami. Marami pa kaming kwento at balita sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Totus, magandang hapon po muli mga kapatid. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera, siya po si Miss Denise Tan. And here now is a quick rundown of some stories on One News. Cesar Chavez has resigned as Presidential Communications Office Secretary.
He cited falling short of expectations but remains a supporter of the Marcos administration. Former journalist Jay Ruiz will replace him as PCO chief. Sandigang Bayan has dismissed another wealth case against the Marcoses. The court ruled that the Presidential Commission on Good Government, or PCGG, failed to pursue civil case 0032 for over 4 decades. The case involved allegedly ill-gotten luxury vehicles acquired during martial law. And heads up, PhilHealth now covers outpatient emergency cases at accredited hospitals under the new Outpatient Emergency Care Benefit Package. With this, coverage for dengue has tripled, allowing patients with severe cases to claim up to 47,000 pesos. This comes as 8 more local government units aside from Quezon City are expected to declare a dengue outbreak. And in politics, Representative Pantaleon Alvarez files a motion to suspend House Speaker Martin Romualdez and other lawmakers. This is over the alleged 241 billion pesos worth of insertions in the 2025 budget, which Alvarez claimed were not approved in the BICAM report. The motion demands preventive suspension pending an investigation by the Ombudsman. Still in the lower chamber, lawmakers have criticized Vice President Sara Duterte's Supreme Court petition to halt her own impeachment trial. Here's the full report. Vice President Sara Duterte filed a petition for temporary restraining order and writ of preliminary injunction to halt her impeachment trial at the Senate before it even begins. This is on top of a similar petition filed by a group of Mindanao lawyers, also challenging the constitutionality of the impeachment process. Duterte invoked the rule, stating that only one ouster complaint can be filed against an impeachable official within a year. She said that's not what happened between December 2 and February 5, when 4 impeachment complaints were filed, 3 of which the lower chamber failed to act on. Her counsel, Attorney Sheila Sison of Fortuna Nervasa, said they will exhaust all legal remedies available to them. Normal naman na ganun yung magiging reaction nila. Pero sa totoo lang, I don't think, hindi ko makita kung saan galing yung desperasyon kung pinag-aralan yung argumento. The Vice President's team believes that the manner of filing the complaint was defective. Even as the House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment, hindi po yun absolute. Malinaw na sinabi ng Korte Suprema na itong power na ito, itong kapangyarihan na ito, ay subject sa parameters or constitutionally imposed standards, such as the manner of filing, the number of votes required, and the one-year constitutional bar. Bago mag-proceed, ang palagay ko dapat muna i-resolve yung question ng petition. In her petition, Duterte listed as one her legal counsels her father, former President Rodrigo Duterte. That makes it 3 petitions pending before the Supreme Court related to the impeachment. Some House lawmakers criticized the petition filed by Vice President Duterte. According to House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez, it seems the Vice President is desperate to escape accountability. House Deputy Speaker J.J. Suarez argued that if the Vice President is truly innocent, she should face the allegations instead of avoiding the process and turning to the Supreme Court. For Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, who will serve as one of the impeachment prosecutors, there is no legal basis to stop the impeachment trial. She also said that the House did not rush the 4th impeachment complaint submitted to the Senate. Yung verification po na kanilang question, it was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. Meanwhile, former Senate President Franklin Drilon said the Supreme Court should not interfere with the impeachment process. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. To me, the better attitude that the Supreme Court can follow is not to interfere. Let this be treated as a political question and therefore leave it to the judgment
of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on this, including questions of jurisdiction. Here are some stories we're watching ahead of the 2025 elections. 15 party lists lead the Octa Research's pre-election survey for January. ACT-CIS topped the poll, followed by 4Ps, Duterte Youth, and FPJ Panday Bayanihan. A total of 155 party list groups are vying for seats in this year's elections. And the administration-backed Alianza para sa Bagong Pilipinas will hold a campaign rally in Victoria City, Negros Occidental today. The group said it will push for sugar industry reforms. Meantime, the Alianza aims to replicate President Marcos's 2022 success in Negros Oriental. The slate includes former Senators Ping Lacson, Tito Soto, Bong Revilla, and Manny Pacquiao. Meantime, some groups are up in arms over the alleged VIP treatment to detained senatorial candidate Apollo Kibuloy. News 5 correspondent Mon Gualvez reports. Lubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya. Nakakulong kaya nagpadala na ng video message si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa pagtitipon ng kanilang mga miyembro noong February 9. Naipost din ito sa kanilang Facebook page na SMNI News. Pero ayon sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159, hindi yan na-review at inaprubahan ng korte. Kaya pinagpapaliwanag nila ang kampo ni Kibuloy. Ayon naman sa kanyang abogado, alam umano nila ang mga limitasyon pero nagkaroon lang daw ng miscommunication. My last instruction was not to air it because there's no court approval yet. I think merong isang staff dun sa SMNI na post yung message during the service kasi parang simba nila yun eh. Air yun and then nalaman ko na lang pagka February 10 na ata, pagka Monday, na nandun yun. And wala na tayong magawa. Nandiyan na yan. Nag-explain ako sa court. Kinwestiyon naman ng grupong SELDA o samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto kung paano nagkaroon ng gadget sa loob ng kulungan ang nakadetining pastor. Malinaw raw itong VIP treatment. Pero sabi ng kampo ni Pastor Kibuloy, may permiso na raw ng korte ng kanilang ipalabas ang mga video message sa kanyang proclamation rally ng February 11 at sa February 13 PDP Laban Proclamation Rally. Pumalag naman ng COMELEC sa tila pagre-red tag daw sa kanila ng isang hindi pinangalanang ahensya ng pamahalaan. Kasunod ito ng inilabas nilang resolusyon kontra diskriminasyon. Nakakatakot naman kung ang mismong Commission on Elections ang ire-red tag. Hindi po ba? Sana wag naman po dahil yun po ang feeling namin nung binabasa namin yung sulat na kami mismo parang kami ang nare-red tag dito. Sakop ng anti-discrimination resolution ang paggalang sa karapatan ng kababaihan at may kapansanan lalo ngayong panahong nagsimula ng pangangampanya ng mga kandidato. Isinama rin ng COMELEC sa resolusyon ang pagbabawal sa labeling o pagtawag sa isang grupo o individual na kalaban ng pamahalaan dahil sa kanilang mga paniniwala. Napaka-unfair kasi na bigla ka nalang sasabihan na ikaw ay miyembro ng makakaliwang grupong ganito o ikaw ay miyembro ng ganitong grupo o terorista ka. We are not condemning the action of other agencies of government. What we are saying is we are condemning the act per se because that is wrong, because that is illegal. Ituturing na election offense ang mapatunayang lalabag sa resolusyon. May parusa itong pagkakakulong ng hanggang 6 na taon at posibleng ma-disqualify pa ang marereklamong kandidato. In other news, the United States calls out China for its latest act of harassment in the West Philippine Sea. U.S. Ambassador Mary Kay Carlson condemned a Chinese Navy helicopter's dangerous flight maneuver towards a BFAR plane near Scarborough Shoal. Carlson urged China to avoid coercive actions and resolve disputes peacefully. For its part, the Chinese embassy accused the U.S. of distorting facts. It also claimed that Beijing's actions were part of lawful maritime rights protection activities. Scarborough Shoal is well within the Philippine Exclusive Economic Zone. And what's the latest on the global front? Here's a News Minute from the Associated Press. This is AP News Minute.
President Donald Trump called Ukrainian President Volodymyr Zelensky a dictator without elections. Trump lashed out after Zelensky said Trump was influenced by Russian disinformation as he moves to end the war against Ukraine on terms favorable to Moscow. Russian President Vladimir Putin said he would like to meet with President Trump, but preparation is needed for a productive meeting. Putin held talks between Russian and U.S. officials in Riyadh, noting the agreement to restore diplomatic relations. NATO members continue their largest combat exercises of 2025 amid concerns within the alliance over the United States. The drills in Romania come as Europe grapples with a new U.S. course under President Trump. Italian Premier Giorgia Meloni visited Pope Francis in hospital and reported he was alert and responsive and full of good humor, despite his diagnosis of pneumonia and a complicated bronchial infection. Now, this is Afternoon the Line on One News. We just need to pause for another break, but we'll be right back. And we're back. You're still watching Afternoon the Line. Thanks for staying with us. All right. As a strategy to curb the rising cases of dengue, a barangay in Quezon City has a plan. Release farm frogs whose diet are dengue-carrying mosquitoes. Uubra naman kaya yan? Ito po ang report ni Mobile Journal, Evan Tarinque. Marami ng paraan para malabanan ang tumataas na kaso ng dengue. Gaya na lamang sa isang barangay sa Quezon City na ang gamit ay mga palaka. Sa talaan ng lokal na pamahalaan, simula January hanggang February 18, ay umabot na sa 2,000 tinamaan ng dengue sa lungsod, 11 naman ang nasawi. Sa barangay Matandang Balara na may 45 cases, pinag-iisipan na ang gagawin para mapigilan ang pagdami ng lamok na maaari magdala ng sakit. Isa na sa plano nila ang paggamit ng palakang bukid o bullfrogs. Plano itong pakawalan sa mga kanal para kainin ng mga lamok at larvae nito. Ginawa rin daw nila ito noong 2018. So nakikita namin na nagkaroon ng improvement. The pagpapakawala ng palaka, nakakuha kami most 50% na decrease yung cases namin. Para sa ilang medical practitioner, walang konkretong pag-aaral kung epektibo nga ba ang palaka bilang panlaban sa dengue. Ang katotohanan kasi, hindi naman kasama ang mga lamok sa main diet ng palakang bukid. That is not the scientific way. For these kinds of cases, sa sakit na to na dengue, we need facts, we need science. Dinidiscourage din ang Quezon City LGU ang pagpapakawala ng mga palaka sa mga kanal ng lungsod. Marami kasing posibleng maging negatibong epekto ito, hindi lamang sa kalusugan ng tao, kundi pa rin na rin sa kalikasa. Maliban dyan, delikadong environment ang mga kanal para sa bullfrogs at posible raw nila itong ikamatay. Yung intention naman nila is good, although the intention is good, pero it can really cause adverse effects sa public health natin, sa environment at sa dynamic ng community natin. Ayon sa Department of Health, pinakamabisa pa rin paraan sa pagsugpo sa dengue ang pagsunod sa 5S o Search and Destroy, Self-Protection, Seek Early Consultation, Support Fogging at Sustain Hydration. Pagsuot ng mga mahabang manggas, pantalon o kaya pagtutulog sa bahay nakapajama para hindi makapag-penetrate yung mga lamok dun sa balat kapag kinagat sila. Sa simpleng pagpapanatili ng malinis ng ating kapaligiran, malaking tulong na ito para mapigilan ang pagdami ng lamok at pagtaas ng kaso ng dengue. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Tanong ako sa iyo, Denise, ano yung sabi ng palaka pagkatapos sa kumain ng lamok? Ano? Ribbit. At dahil mag-aalas stress na, eto na ulit ang segment na talagang tatapos sa anumang... Ganun-ganun na lang? Oh, go! Ribbit. Ribbit. Ang segment na tatapos sa anumang infection, epidemya, o kahit ano pang sumpa ng kalikasan sa sangkatauhan. Ito na po, ang tunay na magdudulot ng ganap na pagkakaisa at tunay na demokrasya. Ito na po ang I Saw the Signs. Okay, today's edition, the not-so-sweet dedication cake. Okay nga. Okay. Nangati ako bigla. Pakita lang tayo ng lamok. Ano ba yan? Okay. Mag-asawa ka na. Love you. Kanino binibigay ang mga ganyan? Gusto ba kung walang asawa? Huwag kayong bastos, ha? Hindi porket may edad, binibigyan ng ganyan. Paano kung wala kang asawa, may jowa ka naman? Baka as a joke, pwede mong ibigay sa
close mo talaga. Close mo Kung talaga. napapag-usapan nyo, kunyari, napapag-isipan na kung pupunta na ba na next step o hindi. Imagine ko, magbigay ka ng ganyan sa hindi mo ka-close, di Di ba? ba? Bastos ka? Sino ka ba? Mat ka may say. Okay, next nating cake. Ano magandang sagot doon sa cake? Mamaya, sige. Ano nakasulat dito? Hindi ko mabasa. Ano to? Ang nakasulat ay, basta palagay, happy birthday. Yun lang, thanks. Niliteral, ano? May mali ba sa sinabi Ay, niya? baka naman kasi yun ang nasa note niya, ano? Baka yung quotation marks medyo naisama lahat. Basta po palagay, happy birthday, yun lang, thanks. At least, thank you pa. Oo nga. Next. Magalang pa din. Okay, Diyos ko, Ryan. Alam mo na nga na wala ng pera, nagpabili ka pa ng cake. Happy birthday. At least itinupad, ano? Pero bakit iba yung color ng font ng Ryan? Hindi natin alam. Para mag-stand out na si Ryan ang sinisisi nila. At alam mong hindi professional yung naglagay ng lettering na icing. Bakit? Tingnan mo, parang serial killer yung nagsulat. Diba? Okay, next. Meron pa ba? Okay, conversation. Ate, bili mo akong cake. Ilagay mo na presyo para alam ko kung magkano, ha? Salamat. Okay. Nakabili ka na? Oo, Oh ito. my God, late ko From nabasa. ate, 980 pesos. Ay, ba't ganyan? Sabi mo, lagay ko presyo. Pwede. Mahal naman ang cake nyo, 980. 980? Oo. Buti pa ibinigay mo sa akin, Al's Cookie Jar, mamahal. Buhay pa ba? Tumagal ba? Hindi eh. Tinago ko nga, nahanap pa Okay rin. lang, at least nasarapan kayo lahat. Patay gutom talaga mga tao sa bahay namin. Anyway, kung meron pa kayong mga ganyan, padala niyo yan sa Afternoon Delight. ON@gmail.com. May oras pa ba? Meron, kaya okay, pa. habang bumabati ka, hanapin ko yung ibang mga pinagtripan natin ng mga cake messages. Ganapin natin. Nasaan na ba yung live natin? Hala. Dahil ika nga ni Marie Antoinette, let them eat cake. Okay, so I'm sure nanonood ang aking mother. Hello, ma'am. Hello, mama, papa. At si Tito. Pang mamayang gabi po. Hello po, good evening. Sino po? Tito, daddy mo. Oo, tatay ko. Malapit na umuwi na probinsya. Oo, gusto ko yung cake na nagsasabing, tita, yung anak niyo po malandi. Pero pinakita natin kahapon. Okay ba yun? Si Christina Ison sabi, hi, Sir Lord, Ma'am Denise. Nanonood daw siya from Binangonan, Rizal. Yan, sino ba? Okay, teka lang. Of course, si Paolo Togano, Raja Laya, Marion Laja at si Lulot. Tita Lulot. Mrs. Sabi, ayun, nag-comment siya, Rajalaya. Sabi niya, Lord, I'm just here for the news. Tama. In the same way na we read a certain magazine for the articles, not the photographs. Sure, okay. Wink, wink. Wink, wink. Okay, si Manman, nanonood daw din siya. May nag-comment, Jai. Natawa ka na naman. Ano sabi ni... Yun ang comment niya. Rodel Alcantara. Parang iba dating ng pagkakasabi ng dilaw, no, sir? Bakit? Anong dilaw ba yan? Ayan. Mag-ikot-ikot ka kasi kayo, mamasyal kayo ng Sabi ni konti. Elon Musk, delikado matulog sa beach, Boss Lord. Baka pagising mo, hindi na malamig ang drinks mo. Tama din. Mahusay. Hindi ko na-gets. Syempre may aarawan. Ay, initan eh. Hindi na intindi ko eh. Akala ko may iihi sa drinks mo. Ay, grabe na. Pababoy dito. Pababoy dito Good vibes, Okay. sabi niya. Try nyo Rodilia Siema Cake, Saan life-changing. yun? Baka na-try ko na. Try ko na, hindi life-changing ba? Baka gusto mo magpa-good vibes Oo dito, nga. good vibes. Baka naman. Patunayan mo, tikman natin dito, ha? Christina Ison, watching from Binangonan, Rizal. J.N. Ramos, hello, good afternoon, Kamirendahan Delight. Lovely Denise. Hello po. It's a bit gloomy here in Fairview, opposite to Fairview QC, but both of you bring the sunshine to my day. Oh, wow. That's so kind naman of you to say. Alam mo, J.N. Ramos, Ano? buti na lang, hindi tayo magkasama ngayon, kundi aayain kita. Na ano?
manghuhuli tayo ng palaka. Or manghuhuli tayo ng lamok sa Mandaluyong para may tigwa 100. Piso tayo. Piso para sa mosquito. Piso para sa mosquito. At yun ang inyong pambili ng inyong Pampa-GV, Pampa-Good Vibes. At sana din po, speaking of good vibes, good vibes kayo ngayong araw na ito. That will have to do it for us this Thursday, February 20. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako po ang nagsasabi na kasama nyo kami 2 p.m. pa rin bukas, mga kapatid, Friday. Ako po si Lourdes de Vera wishing you a great afternoon ahead. Ribbit.